Okay, ako'y nangangalak sapagkat walang liban sa araw ito at patunay na ito na kayo ay gustong matuto para sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Kung sa ating bansa ay may mga batas, sa ating bahay ay may mga tuntunin, sa ating klase naman ay mayroon tayong mga kasunduan. Ano nga ulit ang ating mga kasunduan sa ating klase, class? Carlin? Itaas ang parang kamay kapag Okay, itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Ano pa? Susunod. makinig ng mabuti at huwag ipagdadalan sa katabi. Okay, makinig ng mabuti at huwag makipagdaldalan sa katabi sapagkat ito rin ay isang respeto rin sa nagsasalita. Ano pa? Okay, Chankin. Makipagkaisa sa mga gawain. Okay, makipagkaisa sa mga gawain nang sa gayon ay sama-sama at sama-sama kayong matuto. Meron pa ba? Wala na po. Wala na. So guys, sa puntong ito class, ay mayroon akong ipapakita sa inyong motivational video. Ang gagawin ninyo ay manood kayo ng maigi sapagkat pagkatapos ng video ay mayroon akong mga ibabatong mga katanungan. At ang kung sino man ang makasasagot sa mga katanungan ay mayroong mga maagang pamasko. Okay, narito ang video class. Akin lamang Once upon a time, a small village where the flowers of the he was known for by first resistance as a few. One day, a young English student named Sam approached the master and said, "Once upon a time, a small village." Once upon a time, in a small village, there lived a wise old monk. He was known far and wide for his wisdom and sense of humor. One day, a young English student named Sam approached the master and said, "Master, I want to learn the secret to happiness and success. Please teach me." Master Caesar looked at Sam with a twinkle in his eye. isang bata. Tapos, pumunta siya sa kay Master Sito. So, ito si Master Sito ay parang matanda ermitanyo. Ito yung maraming alam sa kanilang buwan. Maraming alam na sa buhay. At isang bata ay pumunta sa kanyang Master Sito at nagtanong siya na, Master Sito, gusto kong matuto kung ano ang sikreto sa pagiging masaya at pagkamit ng tagumpay. So, ganon. Very well, young one. But first, you must complete a simple task. Go to the market and buy the biggest, juiciest watermelon you can find. Then, carry it on your head and walk through the village without dropping it. Sam was puzzled, but determined. He went to the market and found a massive watermelon. So, nalilito si Sam kung bakit gano'n ang sinabi ng kanyang Master Sito. Na yun, gusto niyang matuto kung paano maging masaya at maging successful. So, ang sinabi ng kanyang Master Sito na pumunta siya sa palengke at bumili ng pinakamatamis at pinakamasarap na watermelon. At ang watermelon na iyon ay ilalagay niya sa kanyang ulo at maglalakad siya na hindi niya ibabalansin niya ang watermelon na maglalakad siya sa palengke. So, parang hindi naniniwala si Sam sa kanyang akala niya ay nagbibiro si Master Sito, ngunit hindi. Kaya ginawa rin niya ang sinabi ng kanyang Master Sito. Balancing it on his head, he walked through the village with utmost concentration. As he passed by, people couldn't help but laugh and cheer him on. Some even joined in, clapping and making funny faces. Finally, after a bumpy journey, Sam reached Master Sito's hut. The watermelon was intact, and Sam was relieved. He looked at Master Sito, expecting to be praised for his accomplishment. But Master Sito burst into laughter. "Well done, young man," he exclaimed, wiping tears of mirth from his eyes. "You see,
process is simple. Just like carrying that watermelon, life can be full of challenges and unexpected twists. But if you face them with a light heart and a sense of humor, you will find joy even in the toughest moments. Sam couldn't help but laugh too, realizing the wisdom in Master Sinto's words. From that day on, he approached life with a smile, facing challenges with the same determination he used to carry that watermelon. And whenever he felt overwhelmed, he would remember the funny watermelon lesson and find the strength to keep going. Okay. So, pagkatapos niyang mabalanse ang watermelon, ay bumalik siya sa harap ni Master Sito. Tapos, ay gusto niya ma-present siya na especially Master Sito dahil nagawa niya ang sinabi ni Master Sito. Kasi hindi pa niya sa kanyang kaalaman kung ano talaga ang ibig sabihin nun. At tinawanan siya ni Master Sito at doon niya nalaman na kailangan pala sa pagharap ng mga pagsubok natin sa buhay ay kailangan din ang masasayang bagay o masasayang pangyayari sa ating buhay. Dahil hindi lang naman yon ang kung nakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, ay hindi lang yon ang nangyayari sa ating buhay. Hindi lang yung palaging pagsubok, hindi lang yung palaging malungkot. At meron mas kalaunan niya, mas marami pang mga masasayang bagay ang nangyayari sa atin kaysa mga problema o mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. So kaya ng sinabi ni Master Sito na sa pagkamit ng tagumpay sa ating buhay ay nangangailangan din ng sense of humor, kung saan ay kailangan mo rin pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Hindi lang yung magmumugmug ka, palagi kang umiiyak or gusto mo nang mawala sa mundo dahil sa iyong mga pagsubok na dinaranas. So, ganun ang sinabi ganun ang gusto ipahiwatig ni Master Sito kay sino ngayon? Sam. Okay. Okay, nagustuhan niyo ba ang aral Okay, nagustuhan niyo ba ang video class? Okay, napakaganda ng aral na ibinahagi sa atin to, di ba? Okay, ngayon ay oras na para sa ating mga katanungan. Magpapatugtog ako ng musika at kung sino man ang may hawak ng lobong ito, pagtigil ng musika ay siyang may pagkakataong sagutan ang katanungan na mayroon ang lobo. So, handa na ba, class? Handa na to. Okay. Music. Sabay-sabay nyo at ipapasa nyo ang 5 lobo. At sabay-sabay ninyo putukin kung sino man ang may hawak ng lobo, ay sabay-sabay nilang 5 paputukin ang lobo.
Tara! Nasa likod niya. Tara kayo. Minsan ikutok mo. Ikutok sa loob. Pakilakasan ng pag-ibasa, pakilakasan ng Anong mga hakbang ang maaari natin gawin upang mapanatili ang kaligayahan kahit na nakakaroon kanina ay maaari natin mapanatili ang kaligayahan kahit sa gitna na ng maraming pagsubok sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sense of sa pagpapakita na sa pagpapakita na tayo ay masaya kahit marami tayo na nararanasan ng problema. bigyan natin sila ng barangay lang. Eight, 10 na ni 10. Naputol. 10. Naputol man. Okay, Marilo. Ikutok ka! Makinig class, makinig. Ano naman ang pagkirong matatawanan ng masayang pangyayari sa ating buhay sa pagharap ng mga pamagitan ng matatawanan ng masayang pangyayari sa ating buhay. Tulong ito para malimutan natin kung ano man ang kalungkutan o hindi magandang pangyayari na ating napagdaanan. Lalo na kung ito ay may pagkukuha sa ating pamilya o sa kaibigan mo. Ano kung ang nakakalungkot ka sa Okay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. At dahil dyan, meron ka maagang pamasurang. Okay, pagpatuloy. Okay, ayun na. Ate Princess. Para bang tumayo at ipasa ng kalakasan tanong. Ano ang halimbawa ng hamunan yung buhay at paano pinahirapan sa napitan? Ang halimbawa ng hamunan ng buhay na hinarap ng tamang buhay Makinig class, makinig. ayaw, hindi ko talaga malilimutan yung high school ako ng hospital sa Lugari. Sinabi ni Lolo sa amin ang kapit ko na dapat kami lumipan sa Pasig dahil kailangan lang mataya si Lugari. At kaya naisip ko noon na ayaw ko lumipan kasi kami midterm exam. Wala na ko sana kung ano, wala na ko sa wala siya na kung mabatayan. So, pinaka-days at so, wala na tanong week eh. Nawag si Mama, wala na siguro na. So, pero bitang na ako ito, na ako yun sa pagalinon nga. May pa na kahalag kasi na ako, pinaka-adlaw na ba? Kaya, mahalaga i-sacrifice na ako ang pinaka-adlaw na absent o na magkarap sunod. Then, after na-realize ko at ito nga, ayahin mo ma-realize ang value sa isang tao kung wala sila. Dapat, sama sila at ang mga parents at ang importante at ang ito. Dapat mapigil na mo. Hindi talaga natin ang pagkakailang, hindi natin may tatangin, ay may mga na ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan. At nasa Panginoon ito kung anong oras o kailan tayo kukunin. Dahil ang ating buhay ay hiram lamang. Kaya naman, habang tayo ay nandito sa mundo,
Iputak na yung demo. Iputak na sila tanan. Kung name forward. Si Cherry, okay yan na Utongin mo. Agapon ka rin. Iputak. Ah! Karoon na. Agapon rin. Sige ka pa din. Oh. 8 a.m. man. Grand prize na. Agapon lagi din ko. Madaya mo ako umalis. Napataw ko na sa batong. Ay dili gapon nga nagisal para karon. Kaya sa hapon, magkaragdag ni sa kulang ko. Oh, mahapon. Yung hapon na sila. Kaya sa malaki hapon. Iputak na ni sila tanan. Kasi maka-drone sila demo na naka-demo na din eh. Gani kasi patiti na ko rin ako kasi sumasagot dapat ayaw sila. Matipay mo ba din? Lagi, Leon. Kung madali mo nakuha ng bagay, madali mo mawala. Kagaya lang kapag nanalo ka sa loto. Kay? Madali itong gagasupin ang iyong Wala na, gusto mo na ang pagpupulit pa kapag nakakita ka, Wala, bitaw. sa daan. Anong gusto mo? Madali mo lang ito, huwag mo waldas. Sapagkat By school, manigod. Hindi mo iyon pinaghirapan. Pero kapag ang bagay na iyong pinaghirapan ay kailangan mo talaga ito, pahalagahan. Gaya ng yung sweldo, sa lukuyan, mayroon kang sweldo. Ito ay bunga ng iyong paghihirap, bunga ng iyong pawis, dugot pawis, na pagsusumikap at pagtitiis. Kaya, ang ating, kung meron lang tayong pera na ating pinaghirapan ay, syempre, hindi talaga tayo ito madaling iwawalas. Kailangan talaga na, kung ating itong gagamitin ay sa mga mahalagang magkailangan mong pinakailangan. 15. So, ganon. Para sa pamilya ay dahil siya na ang huwag mo na. Siya na okay, pretty girl. Sige, go! Hindi. Nagkawasa. Ano tayo ang tanong? Bakit ba tumayo? Paano maaari may makita ang pagtanggap sa mga ilang habang pinapanatili ang isang pag-aan at mabuting puso? Paano maging Para sa akin, may makita ko ang paraan sa pagtanggap sa hanggang habang pinapanatili ang isang pag-aan na mabuting puso ay sa paraan na maging isang positibo sa pananaw sa buhay upang magkaroon ng magandang puso. Maraming salamat. So sa buhay natin ay kailangan maging optimistic tayo, kailangan maging positibo tayo sa ating pananaw sa buhay. Sapagkat kung maging pessimistic ka or naging lagi kang negatibo sa mga pasya mo, sa iyong buhay, sa mga desisyon mo sa iyong buhay, ay maaaring mali ang kasunod mo o mali ang daan na kakarating mo. O halimbawa na kapag sa desisyon mo sa buhay ay palaging pumupulong ang mga demonyo sa iyo. At yun ang iyong sinunod. Or kapag halimbawa na naghiwalay kayo ng iyong kasintahan. At sinasabi ng yung pagiging positibo na mag-aral na lang ng mabuti at focus na lang sa pag-aaral ng iyong atensyon at focus din sa pamilya ang iyong pagmamahal at sa sarili rin. Pero ang sinasabi ng yung negative side o yung demonic side na
bagay na para lang maging masaya, pipiliin natin ang mali. Okay. So, yun. Batay sa inyong mga naging kasagutan at mga naging mga na-share natin sa isa't isa, ano kaya sa tingin ninyo ang paksang ating tatalakayin o saan patungkol ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito? Princess. Opinion ko po ay ito po ay sa mga kasabuhay. Okay, tama. Ito ay patungkol sa mga hamon sa buhay at pagkakaroon ng determinasyon na maipanalo ang hamon sa ating buhay o pagkakaroon din ng tamang gabay sa mga nakakalam. Kaya nung kay Sam, na pumunta siya kay Master Sito at nangingi siya ng payo kung ano ang kanyang dapat gawin para sa pagkamit ng kaligayahan at ng kaginhawaan. So, kaya tinulungan siya ni Master Sito. So, para dyan ay halimbawa ng pagkamit ng pangarap o sa mga pagsubok sa ating buhay ay ang sa aralin ito na ang pagbilas-bilas na ibong Adarna sa ibong Adarna. So, ito yung sa matatalakay natin dito kung ano ba talaga ang lalaman dito kung bakit may pagsubok yan ibong Adarna lang yan o pagbilas-bilas sa ibong Adarna yan. So, tatalakayan natin kung ano ang nangyari. Ngunit bago ang lahat ay babasahin niyo muna, pakibasa muna ng sabay-sabay ang ating layunin sa umaga na to. Layunin. Sa katapusan ng aksyon, ang mga mag-aaral ay inaasahan, nakalilinan sa mga talasalitaan at nagagawin sa pagbuo ng pag-uusap. Nagagawa ang mga natiling gawain mula sa pagpikasi sa namunga sa puno ng Piedras Raras. At mapapalagapan ang importansya ng sipag at siyag kasama ang wastong gabay sa pagkamit ng mga titigin at pangarap sa buhay. Okay, maasahan ko ba ang inyong operasyon ng sa gayon ay ating matamo ang layunin natin sa umaga ito? Opo! Okay, madali. Ngunit bago tayo dadako sa opisyal na talakayan natin, ay maghahawan muna tayo ng sagabal. Pipili ako ng mga mag-aaral na sumagot dito sa ating mga salita, mahirap na salita, at pipiliin nila ito mula sa Hanay B. At bago sila umupo, ay kailangan muna gumawa sila ng isang pag-uusap. So, sino-sino ang gusto sumagot? Jason. Okay. Huwag muna kayong umupo at yung kapatid ko.
Hindi nagamit ang spelling word. Okay, magaling. Bigyan din natin siya ng dalawang bagsak. Pangatlo. Nag-Pinoy. Sino ang sumagot dito? Tama ba ang nag-Pinoy ay nag-isip? Okay, tama. Siya ay nag-Pinoy ng maayos sa pag-desisyon niya kung mag-aaral ba siya o hindi na lahat magtrabaho. Okay, tama. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Okay, sa pang-apat. Napagpulo. Napagpulo po ang... Tama ba ang napagpulo ay nasulit? Okay, tama. Nakapita ko sa bayan ay napagpulo po ang matanian ng arit. Kasi sa kanyang base sa pagtrato niya sa mga tao. Okay, magaling. Bigyan natin siya ng dalawang bagsak. Ngayon ay sa tinangnan. Ay, walang sagot ang tinangnan. Sino gusto sumagot? Michael na, Michael. Michael. Tinangnan. Ano po? Sagot sa tinangnan. Tinangnan po. Yung mali. Tinangnan po. Hindi ko magkaro. Okay. Gawin mo na pangungusap. Tinangnan ko ang pera na nakita ko sa kalsada. Bigyan natin siya ng isang bagsak. So, sa pang-anim na bilang is nakabihang. Tama ba na nagbiyang ay nakiyari? Okay, tama. Sino ang gusto? Wala kami nagulang para sa kapunan. Buti na lang kami ay nakabihag ng manok sa sinigang. Okay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Para sa pang-pitong bilang, tama ba na ang antak ay iniwa? Hindi. Ang antak ay kirot. So, ang antak ay kirot. Okay. So, ano ay? Sino gusto gumawa ng pag-uusap sa antak? Wala? Sige, ako na lang. Ako ay nakaramdam ng antak na ako'y makita ko may kasamang lang ba? Sasabang kayo! Kapara! So, ang kapara ay kawagis. Kawagis ang kapara. So, sinong gusto gumawa ng pag-usap sa kapara? Tayo, according to sa Biblia, tayo ay kapara ng mukha ng Diyos. Okay, magaling. Dahil ang gumamit siya ng Biblia, bigyan natin siya ng 5 bagsak. Okay. At para sa sulugaban, tama ba ang sinama ay narama? Okay. Dahil sa arawan ni Charis, at mayroon sila maraming nata, sinugaban mo agad ang kanilang pagkain na sa lamesa. Okay, dahil nagpapagalan siya, bigyan natin ng 4 na bagsak. Okay, magaling. Magaling at na napagtagumpayan yung masagutan ng mga hirap o mga sagabal sa ating gagawin ngayon. Sagabal daw sa ating buhay, sabi na niya. Ngayon ay dadako na tayo
bawat saknong na sinasabi sa ating talakayan. So, sa mga nagdaang araw ay tinalakay natin kung ano ang aralin 1 at ang aralin 6. So, tinalakay natin doon kung na ang bayad na ang kaharian nila ay napakayaman at palaging mayroong handaan, palaging mayroong kapagkainan dahil masaya ang hari at ang kanilang reyna. At meron din sila tatlong anak, tatlong prinsipe. Si Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. So, sa tatlong ito, sino nga yung paborito ng hari na si Don Fernando? Don Juan. At kalaunan ay nagkaroon ng sakit si Don Fernando. Dahil napanaginipan niya na ang kanyang paboritong anak na pinatay ng mga napanaginipan niya na pinatay ang kanyang anak kaya siya ay nagkasakit. So, ganon. At dahil doon ay lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin nagkaroon ng lunas ang kanyang sakit. Kaya may pinapunta sila dito magkagamot at ang magkagamot mismo ang nagsabi na ang tanging lunas sa kanyang sakit ay ang awit ng isang ibukadar na matatagpuan sa Tabor. Sa bundok ng Tabor, sa puno ng Piedras Caras. So doon, ang unang pumunta doon ay si Don Pedro. Ang panganay na anak ni Don Fernando. Okay. So, anong nangyari kay Don Pedro? Ano nga yung nangyari kay Don Pedro? Siya ay naging bato dahil sa tinik ng ibong aganda. So, kasi lumipas sa ilang buwan ay hindi bumalik si Don Pedro. Kaya, sumunod ang pangalawang anak na si Don Diego. So, ano rin ang nangyari kay Don Diego? Naging magawa siya. So, lumipas ang taon, hindi pa rin bumalik ang dalawang anak niya. Kaya naman, sumunod na si Don Juan. Ano muna ay hindi siya papayagan ni Don Fernando dahil ayaw niya mapakambak ang kanyang anak. Ngunit, ayaw rin niyang umalis nang walang paalam ang kanyang anak. Kaya naman, tinayaran rin niya. Ano ang pagkakaiba na ni Don Juan, Don Pedro at Don Diego ay si Don Pedro at si Don Diego ay sindala sila ng kabayo. At ang kabayo ay namatay dahil sa pagod. Hindi na nakayanan. Pero si Don Juan ay hindi siya nagdala ng kabayo. Dahil naniniwala siya nasa pagpupusili at pagtatsaga niya ay nakukuha niya ang kaderna. So doon ay makikita natin ang kanilang pagkakaiba. So, si Don Juan ay, alam niyo ba na si Don Juan ay kumakain lang ng isang beses sa isang buwan para makaabot ang kanyang pagkain, kanyang dala-dalang pagkain doon sa bundok ng Tabor. At nang makarating siya, makarating doon ay yung tinalakay natin kahapon, diba, na nakita siya ng isang matanda na nanghingi ng tinapay. Na yung tinapay na yun ay naging matigas na yung tinapay. Pero dahil kahit gutom na gutom siya ay binigay pa rin niya sa matanda. At doon ay sinabihan siya ng matanda na may makikita siyang matanda na ermitanyo daw doon sa ilalim ng bundok Tabor. Tapos ay yun yung magbibigay sa kanya ng gabay. At doon naniwala siya sa matanda at nakakita nga siya ng isang matandang ermitanyo doon sa ilalim ng Tabor. Tapos yung matandang ermitanyo ay sinabi niya kay Don Juan kung ano ang mangyayari sa kanya. Aawit daw yung ibong kadarna ng 7 beses at 7 beses din siya magpapalit ng balakiko. At doon, ang gagawin niya ay binigyan siya ng gabay ng matandang ermitanyo. Noong una ay nag-aatipilin pa si Don Juan sapagkat nang makita niya ang matandang ermitanyo ay nakita niya ang tinapay na kanyang binigay. So, parang nag-aalinlangan siya na kung
intantado yun. At yun yung nabuhan ng ibong Adarna. So doon ay hindi siya talaga tumingin sa puno ng binasbatan. Sa doon lang siya nakatingin sa ilalim. At pagdating ng alas 12 ay umapula yung ibong Adarna doon. At pagkatapos doon ay tama yung sinabi ng mga conductor Metanio na magpapalit siya aawit siya ng 7 beses, magpapalit din ng 7 beses din siya magpapalit ng balahibo, at saka pagkatapos doon ay saka siya dudubi. At yung dubi na yun ay kailangan iwasan ni Don Juan. At para hindi makatulog si Don Juan ay iniwan niya ang kanyang palad at binigaan ng lemon. At 7 awit ay katumbas din ng 7 hiwa. So, napakarami ng hiwa ni Don Juan. Para lang, yung hiwa na yun ay parang parang pahiwating na magpapito siya ka ng nagsilbi. Ang katuhiwa mo siya nagsilbi ito. Para sa tuwa, may nagsilbi mga pagsubok sa ating mga kailangan mo, para di ka katupon, para di ka mag-ibag, kailangan mo talagang manghirap, kailangan mo makaramdam ng sakit para makamit ang iyong gusto, para mahuli ang ibong Adarna. So yung ibong Adarna doon ay parang simbolo ng ating pangarap. So, kailangan natin maghirap, kailangan natin makaramdam ng hakti, kailangan natin makaramdam ng sakit para tayo ay magtagumpay at para tayo ay para tayo ay para makamit natin ang gusto natin sa buhay. So, ang ibong Adarna doon ay parang pangarap natin. So, kahit pa napakaraming pagod na ako, ayoko na. Huwag kang sumuko. Kahit pagod ka na, huwag kang sumuko dahil kailangan talaga natin maghirap para sa ating pangarap. So, nagustuhan niyo ba ang ating aralin ngayong class? Opo!